Hi guys! Hello everyone! So nabalitaan niyo naman sa Facebook na we're pregnant finally. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you sa So blessings. may mga questions kami ngayon na sasagutin. Kasi maraming mga nagtatanong Maraming after namin na-reveal na we're pregnant. Marami rin interesado. Maraming nag-PM sa amin, sa akin, personal, tsaka kay Annalyn. So siguro gusto rin nila na matulad sa amin kung ano yung mga napagdaanan namin. And guys, hindi naman namin ipagdamot to. Ginawa nga namin to para ma-inspire kayo at lakasan pa yung loob nyo na may pag-asa pala. Kasi alam nyo naman, lahat naman tayo may pangarap, lalo kami ilang taon na rin kami ni Annalyn. So hindi na talaga kaya ng in normal way na maging pregnant. So ito na yung last option namin. So, may hinanda kami ng mga tanong at yan ay sasagutin namin. Sige, question number 1. Paano kayo nabuntis? So, nabuntis kami through IVF or in vitro fertilization. Anong nangyari sa IVF? Ayan yung tinatawag nilang 1MBB, di ba? Test tube babies. Test tube baby, di ba? So, expensive siya guys, pero hindi na lang natin yan pag-usapan kasi yun talaga ang goal natin na magkaroon ng sariling anak. So, kaya gagawin natin ang lahat. Wala namang imposible. So, ang nangyayari dyan, yung egg cell tsaka yung sperm cell, parang pinaprocess siya sa laboratory. Tapos, kapag ma-fertilize siya, i-free siya, di ba, kapag maging embryo na siya, ganun. Tapos, saka siya itatransfer sa mother kapag ready na yung katawan mo na magbuntis. I-transfer sa uterus, di ba? Oo, ganun. Ngayon, may nagtanong, bakit kayo nagpa-IVF? Sino ang may problema? Ako muna. Hello guys, hindi na tayo magpatupag-tumpik pa. Sabihin ko, aminado ako na may problema. Pero dahil hindi rin kasi natin ma-minimize yung problema kung hindi kaming dalawa ang magpa-test. So ilang beses na ako nagpa-test, ganun, at mayroon din ako nakita. So gagawa rin ako ng sarili ko namang video, explain ko doon yung mga napagdaanan ko rin kung bakit talaga ako kailangan na mag-option ng IVF. Pero sa ngayon ang sabihin ko lang muna is problem sa morphology ko. Hindi may tawag doon, di ba? Teratospermia. Teratospermia ang case ng sperm analysis ko. Tama? So, explain ko lang yun doon sa another videos ko. Mag-video ako sa sarili. Marami naman siguro nakakaalam na mayroon akong PCOS. So, normal pero lang yan, diba? Marami naman nagkakanak na may PCOS. Of course. Kaya nga lang, ang problema kasi sa akin, ano tawag doon? Hysterosalpingogram ba yun? Yung i-check yung fallopian tube mo. Barado. Oo. So, nakita doon sa test na yun na block yung fallopian tube. Both side ba siya, ano? Hindi, parang right side yata yun o left. Basta isang part ng fallopian tube ko block. So, hindi talaga pwede na magbuntis ako ng normal way. Kasi may possibility na dun lumaki yung baby. Dun mabuo yung baby sa fallopian tube. Anong tawag nga doon pag dun mabuo? Ectopic pregnancy. Kaya disaster daw yun guys. Hindi talaga pwede kasi pwede akong operahan. Tapos tanggalin yung fallopian tube ko. Kaya sa problema naming dalawa, ang last option lang talaga namin is IVF lang talaga. Yun ang sabi ng doktor, yun na talaga. Parehas talaga sa amin kasi na-research ko rin yung classification ng sperm analysis ko. The only choice is only IVF lang. Kasi dun sa clinic na inanuhan namin, hindi ka naman nila idediretsyong IVF. Kasi itatry muna nila yan ng natural way. Tapos, ewan ko lang kung gaano katagal, tsaka kung ilang beses. Tapos sa IUI, mga ilang beses din yun hanggang sa IVF. Yun na yung last option. Pero kami, diretso na kami kaagad sa IVF. Kasi yun na talaga ang last option namin. Hindi naman sila nag-take advantage yung doktor na dito na para kumita na agad. Kasi lahat naman ginawa nila, tas base din na sa history ng mga test namin. Sa akin, may mga history na, dami kong history na mayroon din akong sperm count. Hindi lang talaga dyan sa Manila akong sperm. Before pa sa Cebu, dito sa Leyte, nagpa-sperm count talaga ako. Kaya yun talaga ang pinagbasihan nila. Pati rin si Mrs. meron din siya mga documents sa after talaga namin ng kinasal pa.
hanggang ngayon. So na-keep naman namin lahat. So yun, isa din yun ang maganda na i-keep nyo talaga yung mga previous sa record nyo kasi isa yun ang basya nila para mabilis lang kayong ma-analyze ba na ito pala problema mo. So medyo continue na sila sa ano talagang nakitang problema sa'yo. Tapos next question, saan kayo nagpa-IVF? Nagpa-IVF kami guys sa Cato Repro Biotech Center. Located sila sa Makati Enterprise Building. Sa Paseo de Rojas corner and pero Makati para City. makontak nyo sila, i-follow nyo yung page nila, Cato Repro Biotech Center. May sasagot sa inyo. Mabilis lang sila sumagot guys. Napakagaan nila kasama guys sa lahat-lahat na sobrang process. bait ng lahat ng staff, ng mga doktor, as in, hindi ka mai-intimidate ba? Ganun, tutulungan ka talaga nila. So, next question, ilang taon na kayo? Ako, 32. Siya 32, ako 33. So, sabi nila, medyo bata pa daw, hindi pa daw tama talaga, exactly na, okay, kasi nung nandoon na kami, meron talaga kami nakita na may mga matatanda na ba, mga 40 plus, 50 plus, siguro mga kunti lang siguro may nakita kaming mas kasing level lang namin ba. Mayroon ako nakita 30 years old. Oh, mga ganun siguro. Wala talaga yan sa edad. Kung yan talaga yung problema namin. Option talaga na para sa inyo. Yan talaga yung gagawin. Ang maganda lang guys, kasi daw, sabi ng doktor, advantage na daw kung mas bata pa. Kasi para sa akin, okay lang. So, yung ang babae daw magdala, yun ang pinaka-importante kasi marami ng case na possible na hindi tanggapin ng bibis yung sa katawan niya, di ba? Marami ng complication guys, ba? Guys, nagkukwento lang kami sa experience namin na iba-iba tayo lahat. Lahat iba-iba naman, hindi naman tayo paras ng case eh. So sa amin lang, nagkukwento lang kami ng experience namin. At least may share sa inyo na ganun talaga yung mga napada namin. Tapos kung may matanong sa iba, iba din naman yung iba-iba rin din tayo ng cases kasi hindi naman lahat pares ng sa atin eh. Yes, correct. So, next. Paano ang proseso ng IVF? How to start? Ano yung mga procedures na pinagdaanan during IVF? Unang-una, pag na-contact nyo na yung Cato, mayroon silang tinatawag na Symposium para siyang orientation ba. A-attend lang kayo doon. Tapos may free first consultation na kayo. Bali, hindi na sila makabayad sa first consultation, no? Oo, ganun. Pero the next, A-attend lang kayo niyan kasi every month, nagkakandak sila ng Symposium, tinatawag nilang Symposium, tapos orientation yan, a-attend lang kayong mag-asawa, ganun. Parang seminar na lang, diba? Oo. Tapos online lang online siya. Saka may face-to-face din. Oo, nung time na nag-Symposium naman ako lang mag-isa. Kasi on board pa ako. Oo. Tapos pero online lang, dito ka lang diba, sa laptop. Oo. Pero sinubukan ko talaga na i-try na maka-attend rin ako kasi noong time na yon nasa Puerto kami. Nagpaalam ako kasi di talaga makaya sa internet, mahina. So, ayun, din na lang ako nag-attend. Tapos okay lang naman daw sa to. At least merong isa. So, after nung Symposium, nagpa-schedule na ako ng first consultation. Ako pa lang mag-isa nun kasi wala pa siya. Pero yung sa meeting ano yun? Ano bang naslaman doon? Di ba? Parang i-explain or i-orient, di ba? Kung anong proseso, kung paano, di ba? Nila doon lahat-lahat. Kaya, so doon pa lang. Kaya kahit hindi namin masabi dito lahat, kasi nandun naman sa Zoom show, mapapanood nyo yun. Ay, sasabihin naman yun doon sa orientation. Tapos pwede ka naman magtanong, di ba? Oo. Pwede ka magtanong, sasagutin naman nila. Kung may tanong kayo, tanongin nyo lang ako guys. Tapos, after nung Symposium, nagpa-schedule na ako ng first consultation nung November. November 2023. Wala pa siya nun, ako pa lang mag-isa. Tapos, pumunta ako nun sa Manila, sa Makati. Tapos, pinasa ko lahat ng, bago pala ako pumunta, may pinapasa silang mga requirements, marriage contract, kailangan kasi. Kasi bawal sa Cato guys na hindi kasal. Pwedeng hindi kasal, pero yung mga dalaga na gusto magpa-preserve ng eggs nila, magpa-freeze lang ng egg nila, para kung ikasal sila, pohon, magamit nila. Pero required talaga nila yung marriage contract guys. Sa magpa-IVF siguro? Oo, tapos mga birth certificate siguro, ganyan, ID. Tapos basta hingan lang kayo na ng mga information sa sa online lang din naman. Tapos nung pumunta na ako dun sa Makati,
nakita na nila yung mga test ko, ganyan. Tapos tinest nila yung ano ko nga, yung fallopian tube. May ano pa pala yan, may HIV test, di ba? Oh, yung marami HIV man HIV test, blood test, di ba? Oh, may mga ano bang tawag sa mga test na yun? Basta marami, malaman din naman nila sa ano doon sa para malaman nila na hindi kayo infected sa kahit anong mga diseases kasi hindi sila magsisimula kapag may mga sakit kayo. Tapos pwede siya i-undergo sa labas, di ba? Pero pwede din sa loob. Pero para sa amin, mas maganda sa loob na kasi dyan na nga kami magsimula. So, para accurate, di ba? Para din accurate, no? Oo. Okay lang doon. Tapos, pagkatapos nung nalaman na black yung fallopian tube ko, nag-start na ng gamutan. Kahit wala pa siya, nag-start na ako ng injection nun eh. Tapos yun na, continue na yung process kasi dalawa yung stage ng ng IVF. Una, egg retrieval. Sunod is embryo transfer. Embryo transfer. Yan. Yan talaga ang pinaka major process, no? O yan talaga yung major process ng IVF. Yung egg retrieval at saka embryo transfer. Makikita niyo yan sa mga susunod na videos namin. Kung ano yung mga nangyari sa amin ng time na yan. Next question, ilang eggs ang na-retrieve? So, guys. Ang na-retrieve sa akin, guys, is 15 eggs. Matured yan, di ba? Hinarvest nila. Nung pag-harvest nila, 7 na yung matured, tas yung 8 hindi pa nagmamatured. Tapos, yung 7 na finertilize, nakabuo siya. Oo, na-fertilize siya lahat. Tapos 3 hours yata, nag-mature na din yung 5. Yung 7. Oo, yung 7. Pero yung nag-mature na nahuli na 7, finreeze na nila. So, mayroon pa kami dong nakatago na 7 na eggs. Pero hindi pa siya embryo. Tapos dun sa mga naunang na-fertilize, 5 doon yung naging embryo, yung umabot sa blastocyst stage. Yun yung mga babies na talaga, guys, ha? May life hindi na talaga yun sila. Pwede itapon kasi na talaga, may life na silang 5. So, kailangan talaga namin yung balik-balikan. Ang nabuo namin is isang grade A, tsaka 4 na grade B. Magagandang magandang quality yan lahat. Ito, next question. Ilang embryo ang pinatransfer nyo? Ang pinatransfer namin, isang grade A at saka isang grade B. So, maiwan yung 3 grade B. May babalikan pa kami yung 3 embryos. Tapos, ang sit-up namin, guys, dahil malayo kami, hindi kaya namin na alos balik-balikan namin isang araw. Kaya nag-explain kami, Edok, na ang gusto namin, i-transfer yung 2 ngayon. Tapos, pag maging successful man, after lahat, so pag okay recovery, 2 naman ang next namin ipatransfer. Tapos, para isa na lang ang balikan namin kasi hindi na namin sila pwedeng hindi balikan kasi may life na sila. Parang baka kakasuhan tayo, no? O ganyan, no? Or multa. Bawal. Pero yung eggs niya na natin, na phrase, na reserve, renewable to siya every 3 years ba, no? Pero kung okay na kami, pwede na yung itapon nila. Kasi wala pa naman yung life. Pero just in case na hindi pa kami makabuo ng enough na baby para sa amin, i-keep muna namin siya. Kung pwede, i-renew namin after 3 years. Bayaran lang naman eh. So, pero pag sa awa ng Diyos, pag maging successful naman lahat, parang enough na kami sa 5. Di pa nga namin alam, mag-split yung 3. So, okay na din. Masaya din naman. The more nga maraming mabuo, maraming blessing, thankful pa rin naman kami. In-insist namin, guys, na 2 yung ipalagay. Ayaw talaga nila. Nung doon pa ako sa barko, sabi mo, di ba? Sabi nando, ayaw talaga. Inikisa na yung doon sa papel, may nakaikis na bawal. Parang rush na ba? Na bawal. Pilit ko talaga sa kanya ba? Kasi risky daw. Sabi ko, kung risky man, lahat naman risky, di ba? Tinanong kasi ako kung may lahi bang kambal. Sabi ko, mayroon akong twin. So, sobrang hindi talaga pwede. Ikis daw. Kasi malaki yung chance na mag-split yung 2. So, kung 2 ipalagay mo, mag-split yung isa, quadruplets, gano'n. Kaya ayaw sana nila kasi risky ka, tsaka maliliit yung mga babies, gano'n. Pero, nung embryo transfer, pumayag naman si Doc. Kasi in-insist talaga namin na 2 talaga yung ipapalagay namin. Kasi kami din mahirapan. Siyempre, 5 sila. So, balik-balikan namin sila. Hindi naman namin masabi na kaya pa namin. Kasi malayo. Okay lang kung nandito lang sa Leyte lang kasi wala namang problema. Layo guys. Tapos wala kami kamag-anak na pwede naming tirahan doon.
lahat gastos kasi siyempre Makati yan eh. Hindi po pwedeng titira kami doon sa malayo, sa Cavite. So ma-stress naman gusto namin na malapit lang, one ride lang, madali mag-jeep or mag-taxi para maka-rest din after ng consultation. So may nagtatanong naman, anong preparation ni husband before semen collection? Ang preparation ko lang nangyayari pala yung semen collection sa day ng egg retrieval. Opo. Kasi kapag kinuhanan ako, kukuhanan din siya para ma-fertilize sila kaagad. Ang sa akin naman, so wala lang, pag vitamins lang, tapos nag-search ako about, kasi before pa kami nag-IVF, nagpa-fertility work-up na talaga kami doon sa Cebu mismo nung last vacation ko. Yung vacation ko talaga yun talaga ang nilaan namin na magpa-fertility work-up na tayo doon sa Cebu, kasi tapos na tayo sa Leyte, so wala mang nangyari, so try natin sa Cebu. May nakapag-recommend sa amin, shout out sa iyo sir, at doon namin na nag-start na para bang nandoon na talaga, grabe, ganun yung mga procedure ba na may IUI, may IVF, tapos ano pa yun, yung may inject, di ba? Na-try na inject. So, doon pa lang, hindi pa talaga namin napasok na mag-IVF kasi bata pa eh. Try lang namin in normal ways, at least ma-check naman ni Annalyn kung anong problema. At doon ako na-test din. So, may mga test din akong tinatago, may mga result ko. So, doon pa lang, yun nga, nakita sa result sa akin na medyo alanganin nga yung morphology ko. So, doon pa lang, sa barko, nag-search na ako anong dapat inumin, anong dapat iwasan. Ayun na, naka-search ako. Yung nag-CoQ10 ako, tapos yun ininom ko. Nalaman pala namin yung CoQ10 or coenzyme sa sa nag-IVF din, na yun yung pinainom sa kanila. So, habang maaga pa, nag-start na kaming uminom nun para gumanda yung quality ng mga eggs namin. So ako, before ako umuwi, 3 months pa lang, nakabili ako ng CoQ10 kasi may baon ako nun, binigay niya, baon konti lang, so hindi ina pa. Tapos, may baon pa akong Zinfirax, and then, nung naubusan na ako, bumaba ako ng biyahe kami sa Singapore, nakabili ako doon ng 3 garapon, tapos 200 mg, 100, di ba? 100, tapos 2 times a day ang dalaw. Nung time na yun, nagpa-check ako, okay naman kasi sabi naman ng doktor, wala siyang na-recommend na anong ipainom. Nakita naman niya na may percentage talaga. Sabi niya, wala to kasi naman, IVF naman tayo, pipiliin lang. Pero doon na case para sa akin sa IVF, pero in normal way hindi talaga ako compatible. So makita niyo rin yan sa gagawin ko ng video kung paano ko i-explain sa inyo kung bakit. So ayun na guys, tapos after nung December 15 ako doon nagpa-sperm count, di ba? So pero si Annalyn nag-start na, ako na lang talaga inantay ng doktor na makababa. Tapos ayun na. Kasi ibabase rin nila kasi yan sa sa cycle. Yung isang cycle mo na yan yung egg retrieval. Tapos, kunyari after ng egg retrieval, pwede kang magpahinga muna, pero kami kasi go kami kaagad. Tapos ayun, naka-decide ng doktor na ako na lang inantay kung kailan talaga yung uwi ko. Ayun, di na ako nag-extend kasi mostly mga kontrata ko 15 months, 14 months, 30 months. Exactly talaga 8 months and around 12 days ata. Para lang doon makahabol ako ba. Ayun, makahabol naman ako. Nag-step ako ng 10 days mula bago may umuwi. So, ang pag-uwi namin, timing talaga, magpapasko. Tapos na egg retriever, relax na lang. So, waiting na lang kami ng tawagan ng embryologist na may na-fertilize. Na-fertilize na? Kung ilan yung umabot sa blastocyst stage. Okay, next question. Preparation ni wife before egg retrieval and embryo transfer. Sa egg retrieval muna. Sige. Yun nga, nag-start na ako na mag-inject, mga medications, ganyan. At saka, before pa kami talaga nag-start ng IVF, umiinom na rin ako ng coenzyme, CoQ10, 200 mg once a day. Tsaka, sa healthy options yan, tsaka glutathione, sa healthy options din. Hanggang hanggang egg retrieval, iniinom ko talaga siya kasi para gumanda yung quality ng eggs ko. Ito na yung sa embryo transfer. Ang ginawa ko, yun na nakakain ako ng avocado para makatulong siya kumapal yung lining ko. Tapos, exercise. Makikita niyo sa mga susunod na video kung mga pinaggagawa ko.
Oh, before ako umuwi, nag-exercise na rin siya konti-konti hanggang umuwi Kasi ako. kailangan Ayun, kasi sabay na. prepared yung ano mo Katawan bago body, transferan. bago ka transferan. Yun lang naman yung ginawa ko maliban sa mga medication. Ano yung presyo ng ano? Tapos before embryo transfer, inject pa rin ako. Inject pa din. Pero dapat sana guys, nung after namin na transfer noong December, sa next cycle na sana ng menstruation niya, doon na sana ang transfer. O di ba nag-egg retrieval tayo ng December? So expected January. Oo, expected namin ang embryo transfer January kasi sabi namin go kami kaagad. Sabi namin kay Doc, kaya nga lang kasi nandito kami sa probinsya. Tumawag na kami na ito na yung first day ng menstruation namin. So ang problema namin, kasi hindi kami bumalik agad sa Manila kasi akala namin okay lang dito lang muna sa Sugod magpa-ultrasound, di ba? Oo. So ngayon nakapag-ultrasound kami, may ultrasound clinic kami dito na napakabagal yung result, doon kami na-delay. Kaya hindi na nahabol ni Doc na may ipainom sa amin para pumapal yung lining, di ba? Oh, kasi may tinatawag silang hormone replacement therapy. Kasi hindi nga tumataas yung mga hormones ko, mga progesterone, estradiol, mga ganyan. So kailangan ko dayain, sabi ni Dr. Kailangan dadayain yung hormones ko ganun. Kaso dapat day 3 yun mag-start, kaso nandito pa kami. So hindi kami nakapag-start. Kaya sabi nila, sige after parang yung January, parang nangyari sa kanya, natural cycle lang, ganun. Tapos nung sabi, nag-decide naman, puntahan na natin. Nung pagpunta na namin doon, huli ng lahat kasi walang ginamot si doktor, walang ininji kasi nandito nga kami. Paano rin ma-check ni doktor? Nagpa-ultrasound kami dito lang. 2 beses ata, hindi pa maklaro yung mga result. So hindi talaga accurate ba? Or kanang hindi talaga labas or huli na rin. So kaya nag-decide ako, punta natin sa Manila kaya para after how many days, kung okay lahat, di transferan tayo. Nung pagpunta na namin, sabi ng doktor, hindi man talaga tumaas yung failed yung cycle na yun. So inantay. Umuwi na naman kami. Umuwi kami dito, mga ilang araw. Tapos nung nagkaroon na siya, wala pa. Barang ilang araw na magkaroon, tapos bumalik na kami ron. Pinagandaan kami nung February, before Valentine's Day. Nakapagtagaytay pa kami. Before kami nagtagaytay. Hindi pa ako nagkakaroon noon. Tapos mga ilang days, nagkaroon na ako, tumawag na ako agad sa clinic. Mga February 20 yun, di ba? Tapos day 3 ng menstruation ko, may mga pinainom na sa akin, tsaka inject ulit day 3, pinapunta na tayo? May inject ulit sa, sa tummy ko. Hanggang embryo transfer day. Grabing inject. From February pa hanggang Imagine. March. Everyday yan. So, next. Etong next question, tanong ko rin to dati na hindi nasasagot ng kahit sinong napapanood namin sa YouTube, sa Facebook, lalo ng mga katulad namin na taga-probinsya ba? Mga taga Mindanao, taga dito Southern Leyte, at wala talagang nakakasagot niyan kasi mas marami talaga na nandun lang kasi sa Manila, wala silang problema. Kami wala kami talagang pagbabasihan, kaya parang go with the flow na lang kayo kanong nagaganap. Anong month kayo nag-start ng treatment? Tanong din namin yan dati kung hanggang saan matatapos yan kasi wala kaming idea. Ngayon nag-start nga kami November, December, January, February, March. November tayo nag-start, tapos inantay na lang kita. Ganon ang para sa amin. Pero sa iba naman, kaya naman siguro 3 months kung nandito lang kayong dalawa tapos continuous yung after ng transfer, after ng egg retrieval, sa next cycle, mag-continue siya mo. Di ba? Madali naman. Tapos na sana tayo doon, di ba? Pero choice naman nila yan kasi pwede nga after egg retrieval, pahinga mo na. Pwede kayo magpahinga ng 3 months, 6 months, mag-ipon muna or magpalakas ng katawan, gano'n. Kaso kasi kami, limited kasi yung time namin kasi anytime pwede siyang bumalik na kasi. So ako nag-decide na hindi ako kasi prepare tayo. Baka hindi lang po sa kababalik, baka may nanonood sa ating di alam, babalik sa barko ba? Babalik ako sa barko kasi sabi ko, huwag mo na akong bumalik. Kailangan mo na makatransfer tayo. So, kung hindi man biyaya ng Diyos, at least nakasakay ako. So, nandun pa lang, kumikita na naman ako ulit. So, ikaw, anytime, pwede kang bumalik before ako umuwi. Siguro, mga November 18 kami nag-start. Para may basihan kayo ng date ba? Kasi yan din yung tanong namin dati. Tapos, yung egg retrieval, nangyari siya noong December 22. So, isang cycle yun. December 22, 2023. So, isang cycle yun, di ba? Tapos, na-transferan kami,
ay nag-embryo transfer kami, March 9 na. Kasi nga hindi natuloy nung February kasi nag-failed yung cycle nung January. Bali, naglaktaw kami ng isang buwan. Kasi isang cycle, di ba? Oo, ng isang cycle. Naglaktaw kami ng isang cycle lang. Hindi Pero kung sa inyo, kung kaya naman, wala namang problema. Tuloy-tuloy. So pero pag March di 9 kaya, kami mas nag-embryo okay din naman. Magpahinga muna. Ito na yung tanong ng marami. Ano? Magkano ang nagastos nyo sa IVF? So, hindi kami makapag-disclose ng presyo, guys, kasi sa ngayon, hindi pa talaga kami tapos. Oh. May tinatawag kasi silang graduation day. Ibig sabihin, kapag graduation day, may graduation day, stable na yung heartbeat ng baby, stable na lahat na minomonitor na mga progesterone, mga hormones, stable na. Tapos, ili-let go ka na nila, tapos, pwede ka nang pumunta sa preferred mo na OB na mas malapit sa'yo, ganun. Tapos magpa-follow up na lang yan sila, kunyari pag mga anak na, kung successful, ganyan. Kaya hindi pa kami makapag-disclose kasi hindi pa kami nagko-compute. Meron pa kaming dalawang balik, guys. Nung umuwi kami nung Thursday. So after 2 weeks, balik kami doon sa April 18. Tapos after naman yan, next balik 2 weeks pa. So baka dyan na mag-decide si Doc na mag-graduate na talaga kami. Oo. So di pa namin alam kung gaano rin gastusin namin sa next. Tapos sa next na naman. So sa clinic lang kasi hindi pa kasali yung accommodation, food, ticket, lahat. Kasi ang layo namin di ba kami. Tapos hindi pa kasali yung mga personal namin na ininom na gamot, yung mga vitamins namin. So like for example, may folic acid ka, may yung para sa sugar, yung metformin. So Sioctute din, di ba? Minom pa rin ako ng Sioctute. So hindi talaga masabi namin kung magkano talaga yung estimated. So kung ready ka naman, so why not kung pag-ipunan mo, di ba? Wala naman yung posible. Kami hindi naman kami mayaman, guys. Naipunan lang talaga. Napag-ipunan lang isang sakit. At saka guys, pag pupunta pala kayo dun, kung ano lang yung kung ano lang yung procedure na ginawa sa inyo ng araw na yan lang yung babayaran nyo. Hindi talaga siya bulto as in kunyari, sinabi nilang 1 million, ganyan, isang bayad, hindi yan ganyan. Every punta doon, Every punta nyo, saka lang kayo magbabayad. Kung ano lang yung ginawa sa inyo, yung ano lang yung gamot na pinescribe sa inyo, yun lang yung babayaran nyo. Yun maganda kasi hindi ka talaga mabigla ba? Kung may inantay kang pera next month. Pero expected na talaga nila na malaki talaga yung mababayaran kapag egg retrieval at saka embryo transfer. Yun talaga kasi mga big procedure yan. Yun talaga ang pinakamalaki. So hindi kami muna mag-disclose ng amount, guys. Hindi kami makapag-decide, guys, kasi hindi naman yun yung iniisip namin eh. Pero makapag-inquire din naman kayo. Magbibigay naman sila doon ng Pero kami yung amount na yun, parang hindi talaga, parang 50% lang siguro yun sa nagastos namin kasi hindi kasi ang binigay kasi nila na breakdownan, parang normal ka nga, lahat ng pagdadaanan mo is kaya lang sa ibigay nila, di ba? Kasi kami, di ba, dinaya yung lining niya, yung hormones niya, yung gastos namin doble. Parang doble ba? Kasi ang daming kasi mayroong may mga approximate sila na amount na babayaran doon, pero hindi nasunod yun sa amin. Sa amin nga case, hindi namin alam sa inyo, baka sa inyo exactly talaga na makuha niyo yung target na yun, pero para sa amin prepare talaga kami kasi paras nga kami may mga pero problema. Pero compared sa ibang mga clinic, mura na talaga sila. Mas less pa sila. Mas less. So compared sa iba sa Manila, marami naman sa Manila, sa Makati. Sabi nga namin sa inyo, guys, iba-iba tayo ng situation, iba-iba tayo ng mga cases, iba-iba tayo ng katawan. Kaya depende talaga kasi kami ang nangyari sa amin doble kasi yun nga yung may problema rin ako sa hormones ko, hindi tumataas. So kailangan dayain. Kaya ang dami pang mga medication na ganap. Yun lang, guys, sa mga katulad namin na mga couples na mga nangangarap din kasi tagal din natin nangarap, 7 years. Pero may plano kasi yung Diyos eh. Akalain mo, after nating kinasal, bago ko sumakay, sabi ko, mag-aaral ka na kung wala. Kada sakay ko, pag sakay ko, 3 months, hindi siya magkakaroon eh. Parang nakaka-motivate, nakaka-inspire magtrabaho. Pero after 4 months mag-PT, wala. So, sabi ko, buti lang, mag-aaral ka na lang muna. Para may ibang achievement tayo hanggat wala.
Aral siya, tapos kada uwi ko, sige, continue pa rin pag-aaral. Kung mabuntis, stop. So, siguro pagtapos ng pag-aaral niya, nung uwi ko, wala pa rin. Sabi ko, baka hindi pa talaga ibigay na Diyos. Siguro mag-board exam ka muna, mag-review ka muna, tapos mag-top ka. Sabi kasi, nagkapagtapos siya ng magna cum laude. So, ang goal naman namin, maging top talaga siya. Pero siguro ito yung purpose nila. Bakit di ako nag-top? So yun guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Trust lang talaga sa perfect timing ni God. Kasi hindi talaga kami sumuko. As in, tagal kami nag-antay pero hindi kami sumuko. Kasi naniniwala kami na ibibigay niya talaga sa amin yung blessing na hinihingi namin. Tapos ngayon ito na sila, twins. Dalawa na sila guys, si Twin P tsaka si Twin B. Hindi naman sa ngayon, wala pa kaming idea na ano sila, anong gender nila. Pero sa amin, tanggap namin buong buo. Kung ano man sila, babae man lalaki, lalaki man, babae man, tanggap pa rin namin kung ano sila. Mahal na mahal namin sila at gabayan namin sila hanggang sa paglaki nila. Kasi miracle, hindi sila normal na baby. Miracle talaga sila na baby. Saka parang sabi nila expensive baby or 1M baby. Totoo talaga yan sinasabi nila. Pero hindi lahat ng tulad namin na ginawa namin to para mag-IVF rin kayo. Ginawa namin to para ma-inspire kayo. At saka lakasan pa yung loob nyo na para hindi nyo masabi na wala na lang talaga. Kung meron, wag kayong maniwala ng ganun. Lakasan nyo pa yung pagdadasal nyo sa Diyos. Kasi at the same time, mag-seek kayo ng medical help kasi walang masamang magpa-doktor kasi para malaman mo saan tayo magsisimula, 'di ba? Kasi sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Dapat talaga kumilos din. Meron namang mas kaya lang na way. Like for example, pwede naman kayo magpa-test dalawa tapos kasi ang problema kasi sa atin ng mga lalaki guys, usapang lalaki. Kasi tayo puro lang kasi ibigay lang natin sa asawa, may problema, may PCOS yung asawa natin. Di ba yung PCOS, pwede naman magkanan, di ba? Basta walang ibang complication. Timing lang ba? So, ang sa atin kasi, mga lalaki, hindi kasi tayo nagpapatest. Porket may lumabas sa atin, marami, parang malakas. Hindi naman talaga yun yung basyan tulad ko. Meron naman sa akin, hindi naman ko masabi na sperm count ko, mataas naman yung volume ng sperm count ko, yung motility. Ang problema kasi is yung shape, yung form ng sperm ko. Shape. Yung shape nga, di ba? Yung form. So, may small chances talaga. Siguro meron, pero kailan ko pa antayin? So, tatanda na tayo. Hindi na natin sila mahalagaan. Hindi natin mabigay yung pangailangan nila. So, ngayon, this is the time nga, wala naman kaming ibang project, wala na kaming ibang ginastusan, maliban lang sa mga pinapaaral namin, sa mga analytics sa scholar, kaya pa naman namin, why not, isabay na lang namin. So ayun na, magpa-test rin kayo. Kasi ako, nagpa-test na ako dyan dito sa atin, sa Liti, meron naman. Gusto niyo sa Maasin, sa Birano. Nung dati, hindi naman namabot ng 1,000 nagpa-test ako, doon na medyo nalaman ko. So doon pa lang, aware na ako. Hindi naman ako nanigarilyo, pero malakas talaga ako uminom. Kahit ano iniinom ko. Tapos, madalas din ako magpuyat kasi dati balasubas talaga ako nung kasagsagan ko nung high school, nung college kasi naging sketcherman ako. Lahat, puyatan, inom, kahit anong kinakain, walang limitasyon. So, baka yun, doon pa lang, at least, marimay na, baguhin ko kaya sarili ko. Pero, healthy naman ako kasi, athletic naman ako nung high school, elementary, mga varsity naman ako ng mga sport Tapos, naglalaro naman ako ng basketball. So, yun pa lang, dapat natin na tulungan din natin yung misis natin na magpa-test ka rin. Sabay kayo magpa-test para at least kung magpa-test kayo teamwork ba? Hindi natin makita yung problem kung kayong dalawa hindi kayo magpa-test kasi puro lang siya tapos sa'yo wala. Yung pala sa kanya may pag-asa, may chance naman talaga, timing lang. Pero sa atin, yung tulad ko, small chances lang talaga na makabuo kasi nga may problema ako sa morphology. So, kaya dapat mag-cooperate kayo para ang laking problema, ma-minimize hanggang makuha talaga yung timing tapos sabayan nyo ng pagdadasal ng Diyos. So, why not? Di ba? Hindi naman lahat pwede kayong mag-undergo. Alam naman natin na mas risky, hindi naman 100% na yung yung chance, di ba? So, pagdasal pa rin kahit dumaan kami sa IVF, mas
tumatag ba yung pagdadasal namin kasi lahat ng pinagdaan namin parang crucial ba, parang kaba, lahat talaga. Kada punta Kaya namin, nga, puro kaba. sa mga- Halos wala kaming tulog. Ito, wala talaga itong tulog. Kasi sa baka mga, daw hindi sa kumapit. mga IVF na parents katulad namin, saludong Saludo talaga sa kami sa inyo. Grabe yung tatag nyo. Doon namin na-realize na sus, hindi pala basta-basta yung Hindi. napagdaanan nyo. Ano siya, emotionally draining, physically draining, Tapos yung sabi, financially draining, yung sabi ni- spiritually draining, lahat na nang madidrain sa'yo. yung lahat- sabi lahat ni na. Daddy Pio, lahat Saludo kami maraming sa inyo guys, napagdaanan. lahat ng nag-IVF, pero worth it lahat ng sacrifices natin, lahat ng pain, sulit lahat. No. Ngayon nalaman namin mayroon na kaming 2 blessings. At- Sobrang sulit talaga. At sana guys, suportaan nyo kami at patuloy kayong i-continue yung prayer namin para sa amin. Thank you sa pagdadasal para sa amin guys. Sana i-continue nyo kami ipagdasal, lalo-lalo na yung mga babies namin. At lahat naman kayo pagdasal din namin. Sana mabigyan din lahat ng gustong magkaanak. Kasi alam namin yung feeling kasi. Yung hirap, yung hirap. Kaya wag kayong magpa-pressure sa mga nagsasabi sa inyo na kailan kayong magkakaanak, ganyan, kasi wala silang idea sa mga struggles natin. Tapos alam nyo ba guys, yung plano namin na IVF na to, walang sino man nakakalam. Ang nakakalam lang sa amin si Mama Mary lang, kasi siya lang yung nandito, alam niya lang. Kasi ayaw na nga namin na ma-pressure kami ba. Ayaw namin na may mag-alala sa amin, baka ma-feel. Kaya mas maganda sabihin namin na nandito na para yung sila ba, yung saya nila doble-doble, na hindi na darating sa punto na kabahan sila, sayangan sila, gano'n ba, ma-nervyos pa sila. So, at least ngayon, sinabi namin, hindi lahat naman mga reaksyon nila sobrang saya. Kaya nireveal na namin sa family and friends namin, tapos ngayon sa Mapapanood nila before time. So, lahat ng pati rin sa mga friends namin sa malayo, so kaya ginawa na lang namin sa Facebook para lahat ma-aware sila, kasi lahat naman na may gusto nag-aantay rin sa blessing namin. Marami rin kaming mga kamag-anak sa malayo. So, thank you sa panonood guys. Yun yung story namin. Tapos abangan nyo yung mga videos namin kasi ipapakita namin dun yung mga pinagdaanan namin since day 1. Yun lang At guys. i-post namin to sa Facebook, tsaka pati sa YouTube channel namin, sa Analyx Life. Tsaka yun lang guys. Thank you sa panonood. I love you all. Thank you guys.